magtatanong po dito ay si Mrs. Roslyn Idos. Siya po ay 33 years old, isang Katoliko. Brother Eli, gusto ko lang po sanang itanong kung bakit kailangang bautismuhan ng tao? Hindi po ba sapat na makinig lang po sa mga aral niya at umiwas sa mga masasamang gawain para maligtas ang tao? Salamat sa iyong tanong, kapatid na Roslyn. Unang-una, kapatid, ang dapat nating sundin yung kaisipan ng Diyos at hindi yung ating kaisipan. Kaya nga po siya nag-uutos. Kaya nga siya Diyos. Siya ang authority. No? Ang tao, maaaring sabihin natin, bakit kailangan ito? Ba't kailangan yun? Ang Diyos po ang pangunahing nakakaalam kasi siya nag-utos eh. Ang pagsunod po sa utos ganito. Doon sa Santiago Kapitulo 2 at versikulo 10, ganito po ang nakasulat hanggang sa 11. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Yon, maliwanag po ang sabi eh. Kailangan pala, pag susunod tayo sa utos, sabi niya, ginaganap mo man yung buo, halimbawa 5 yung utos, ginawa mo na yung 4, yung isa ayaw mo. Nagiging makasalanan ka sa lahat. Ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang may sabing huwag kang papatay, siya rin ang may sabi na huwag kang mangangalunya. Hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa kautusan. Kaya ang sabi sa susunod na talata, gayon ang inyong salitain, gayon ang inyong gawin, gaya ng taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ang ipanghuhukom po sa atin ng Diyos yung kautusan. Sa araw na haharap tayo sa hukuman ng Diyos, matutuklasan natin at ng lahat, ano ba yung punto na hindi mo sinunod? Bakit meron kang ayaw sundin sa kautusan? Dapat, lahat ng inutos, kung kumikilala tayo sa Diyos, lahat ng utos niya, sundin natin. Hindi tayo mamimili lang ng susundin natin. Halimbawa, sa iglesyang kinagis na natin, merong pamimili eh. Yung ayaw sundin, di nila sinusunod. Yung gusto lang nilang ituro, yun lang ang sinusunod nila at ipinapasunod. Kagaya halimbawa ng simpleng-simpleng halimbawa ni Kristo. Sabi ni Kristo, eto ay ang aking katawan, kainin ninyo. Binigyan ng ostya yung mga membro, sinubuan. Ito naman ang aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo. Basahin yung 26 ng Mateo, kapatid na Daniel, sa 26-27. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Lahat kayo, uminom kayo dyan. Binigyan kayo ng ostya. Tapos, dumampot ng saro, siya lang ang uminom, hindi kayo pinainom. O kapatid, ikaw, napainom ka na ba nun sa kalis o sa saro? Hindi. Binawasan yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, exposition, ganito dapat eh. Dapat mapag-isip-isip natin kung ano ay pinagagawa at ginagawa sa atin. Siya lang ang gustong uminom, hindi ka man pinainom. Paano yon? Kung talagang utos yon na kumain ka nung tinapay na kapiraso, kung talagang utos ha, kasi ako, iba ang aking pagkaunawa ron eh. Kaya hindi nakikinabang ang tao doon sa ipinakakain kasi hindi naman kasi yun ang utos na kainin eh. At hindi rin yun ang utos inumin. Pero palagay mong yun na nga, bakit pinakain ka hindi ka pinainom? Kulang yun. Hindi ka sumusunod sa buong kautusan. Ano ibig kong sabihin? Kaya tayo kailangan bautismuhan kasi utos po yung bautismo. Alam nyo ba ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Pag sinusunod mo yung utos ng Diyos, meron pong kapangyarihang nagagawa yung bautismo
sa isang taong tumatanggap nito ng may pananampalataya. 12:43 ng Mateo. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Yung karumal-dumal na espiritu, pagka lumabas na sa tao, lumalakad sa mga dakong walang tubig at humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Alam nyo, mayroon tubig kung saan takot yung mga espiritong karumal-dumal, yung mga demonyo. At ang tubig na ito ay ang tubig ng bautismo. Yung tubig po ng bautismo, kasi ang bautismo iniutos sa tubig. Babautismohan sa tubig. Gaya nga nung sabi ng pasyon, ang pagbibinyag ni Juan doon sa ilog ng Jordan, isisisid na minsan ang buong katawan, parang pinaliliguan. Ayon, yan po ay pasyong kandaba, sinulat ni Padre Aniceto de la Merced, kura paroko ng Pampanga. Yung po palang pagbibinyag o pagbabautismo, isisisid na minsan dun sa tubig ng Jordan, ang buong katawan parang pinaliguan. Pagka pala ikaw ay nalubog sa bautismo, yung masasamang espiritu, takot sa tubig ng bautismo, lalayas yun sa pagkatao mo. Alam nyo, mga kababayan, hindi lang natin nahahalata, maaring hindi natin naituro sa atin, meron tayong masasamang espiritu sa ating pagkatao. Ang ginagawa po ng masamang espiritu, tumitira sa tao. Yun ang nagpapapaging masama sa tao. Meron tao sobrang mahalay. May masamang espiritu po yun. Kasi minsan matanda na, no? Gusto gabi-gabi iba-ibang babae. Merong babae naman gusto lahat ng lalaki matikman niya. Merong ganun na kaming kilala nung araw eh. Kahit hanggang matanda na siya, sobra siya. Meron tao sobrang sinungaling. Napakasinungaling. Laging kung magsasalita, may kasinungalingan. Meron pong espiritu ng kasinungalingan doon. Meron tao, mapapansin mo, ay siya, napakayabang, napakataas magsalita. May espiritu pong masama ron. Gaya nung nangyari kay Maria Magdalena sa 8:1 hanggang 2 ng Lucas. Pakinggan nyo. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12, at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Kita nyo si Maria Magdalena, isang halimbawa yon, pagkatapos na mabautismuhan, 7 demonyong nagsilabas sa kanya. Marami pong demonyong daladala sa katawan ang masamang babaeng si Maria Magdalena. Nung mabautismuhan siya, nahugasan yung kanyang kasamaan sa buhay, lumabas sa kanya ang 7 demonyo. Mga kapatid. Kaya baka hindi lang po natin alam, may demonyo ka sa katawan, kaya ikaw ay laging galit. Meron pong tao, laging magagalitin, laging galit, parang galit sa mundo. Pati kung kausapin ng asawa, parang demonyo kung makipag-usap sa asawa, nananadyak ng anak, naninigaw ng kapwa, nagpapahiya sa kapwa. Maaari, hindi mo lang na-assess, hindi mo lang napapag-aralan, may demonyo ka sa katawan. Yun po ang dahilan kaya iniutos ni Kristo ang bautismo para hugasan yung pagkatao natin, alisin yung kasalanan natin at yung masasamang espiritong nasa ating pagkatao. Pakinggan nyo sa 22:16 ng Gawa ng mga Apostol.
At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang bautismo po'y paghuhugas ng kasalanan natin. Pagpapaalis ng mga masasamang espiritu sa ating pagkatao. Yun po ang power ng bautismo. Kaya nga po hindi dapat bautismuhan ng bata eh. Bakit? Wala naman demonyo yung mga bata eh. Yung ba naman bagong panganak na bata, may demonyo na sa katawan? Wala po. Yung mga bata, tagalangit yan eh. Sabi ni Kristo sa 19:14 ng Mateo. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Yan, ang kaharian ng langit, sa mga bata po yan eh. Ang mga bata, diretso sa langit yan eh. Hindi po yan mapapahama kasi yung mga bata, ano yan eh, walang demonyo sa katawan yan eh. Wala pa namang kasalanang nagagawa yan eh. Hindi kagaya nung sabi, ang mga bata raw may original sin. Wala po yun. Hindi po totoo, wala nga yung original sin sa Biblia. Walang ganun salita na original sin, na lahat ng tao mayroon daw original sin. Hindi po totoo yun. Si Juan Bautista nga eh, hindi pa pinapanganak, punong-puno na ng Espiritu Santo eh. Paano masasabi mo may original sin yun? 1:15 ng Lucas, pakinggan nyo. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Mula pa sa tiyan ni Santa Elizabeth, si Juan Bautista, puspos na ng Espiritu Santo. Kaya nga siya ang unang-unang sinugo ng Diyos para magbautismo. Bakit? Sa kanya palang tiyan, puspos na siya ng Espiritu Santo. Siya inunang sinugo ng Diyos na magbautismo para po maging kasangkapan na ang mga tao lumabas ang masasamang espiritu sa kanilang pagkatao. Si Juan ang unang binigyan niya ng function, kaya ang tawag sa kanya Juan Bautista. John the Baptizer, Juan el Bautista, sabi sa Kastila. Kasi siya ang magpe-perform nung mahalagang tungkulin na kasangkapan siya ng Diyos para paalisin yung masasamang espiritu at hugasan ng kasalanan ng mga tao. Kaya nga mismo, ang ating Panginoong Hesus nagpakita ng halimbawa nang siya ay pumunta kay Juan, no? Para magbautismo. Mga kababayan, ang bautismo po'y mahalaga. Kaya lang, yung bautismong itinuturo ng Biblia, hindi po yun para sa mga bata. Yung bautismo para sa makasalanang nagsisisi. Para sa makasalanang sumasampalataya. 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya pala mahalaga ang bautismo. Pagpapatawad ng kasalanan, magsisi kayo, magbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaalinsabay pala nung paglabas ng mga demonyo sa katawan natin, yung masasamang espiritu, papatawarin ang ating kasalanan at bibigyan tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Gaya nung nangyari kay Juan, na sa tiyan pa lang, meron na siyang Espiritu Santo. Puspos na siya ng Espiritu. Mahalaga pala ang bautismo, kapatid, kasi dahil sa bautismo, mapapatawad ang kasalanan mo at tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Para maging ang Espiritu Santo na pagkakaloob sa iyo, magiging taga-alalay mo, taga-tulong mo sa ating mga kahinaan. Yun po ang role o papel ng Espiritu eh. Basahin natin ang 8:26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin
ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Maliwanag, ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan. Sana naunawaan mo, kapatid na Roslyn, kung bakit mahalaga ang bautismo. Po, Brother Eli, maliwanag po. Maraming salamat sa Diyos po. Salamat sa Diyos. You're welcome, kapatid na